Ibig sabihin, being the right person. So last week, ano yung pinag-usapan natin sa being the right person? Number one, you have to take responsibility. Sabi mo, responsibility. Responsibility. So you have to take responsibility. Lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo, lahat ng experiences that you wanna have, lahat yan, ikaw ang magkikreate. Either you allow things to happen or you create them. So review lang muna tayo. Ano pa ang pinag-usapan natin? You have to become successful, you have to give up complaining. Yes. Excuses. Ano pa? Blaming. Reasons and everything. You have to give up everything that stops you. Sabi ko sa inyo nung last training natin, guess what? You have to give up those things that no longer serve you. Ano pa? Drama. Emosyon. Di ba pinag-usapan natin, walang komisyon sa emosyon. So, if you want to become successful as entrepreneur, maniwala kayo, you'll be facing a lot of challenges. Ang daming unpredictable. Hindi yan sunny day. 99% of the time, sa journey ninyo, it's always rainy day. Ilan ba sa inyo yung you will be having a lot of calls, video calls, pero hindi kayo sinasagot? Yes. There will be times na wala kang matawagan. There will be times that you're very, very lonely. There will be times down ka. There will be times na talagang negative ka. But these things, normal sa buhay yun kasi may emosyon tayo eh. Pero huwag kang magbababad. Ang sakit na maraming tao, pag dumating itong mga to, nagbababad ka. It's okay to cry. After mong umiyak, banat na ulit. Kasi kahit umiyak ka na umiyak, pag gising mo, hahataw ka pa rin naman. Yes. So huwag mo nang patagalin. Tama ba? May issue ka sa buhay. When you face your issues, guess what? Pag tapos na, naramdaman mo na, o kaya lipas na, ano gagawin mo? Hahataw ka pa rin naman. So, give up and everything. So, pinag-usapan natin last week, we talk about you being the right person before you become successful. And then, of course, we focused on, ano ba yung pinag-usapan natin, summary sa doing. There are 3 stages in networking when it comes to building your team. Number 1, build. May tinatawag na building stage, growing stage, and keeping stage. So sa doing, pinag-usapan natin last week, yung building stage. And how do you build? Nilagay ko lang sa isang slide yung building process natin. Like, if you want to get your results, dreams, house, money, cars, freedom, etc., kailangan makapag-build ka muna ng network. Yung network manggagaling sa business activity mo. So pag wala kang business activity and you're not so productive and busy, hindi makakapag-produce ng network. Madali lang intindihin. Pag may network, may kita. Pag may network, may resulta. Malaking network, malaking resulta. Maliit na network, maliit na resulta. Wala network, wala resulta. Ang daling intindihin eh. So when people ask me, sir, late po ng result ko eh, wala pa akong result. Let me ask you, how's your network? Ganyan po sir po, puga-puga. So, huwag tayo masyado mag-focus doon sa result. The result, byproduct na lang yan, kaya nga siya tinawag na result eh. Resulta na lang siya ng network, ng activity, saan galing ang activity, sa plan and sa goals. Network should be composed of users, retailers, and network builders. Hindi lang network builders ang hinahanap natin. So it's okay na magkaroon kayo ng customers. In fact, dapat magkaroon kayo ng customers. Kaya tayo gumawa ng pinakamadaling paraan para mag-customer. Ongoing na po. Implemented na po. End-to-end, 100% yung e-commerce at saka dropshipping facility natin. So, kung pupunta po kayo sa facility natin, sa portal natin, makikita nyo na yung e-com, makikita nyo na yung unique link ninyo. In fact, right now, ongoing, just for a selected number of people or leaders, may ongoing e-com dropshipping training tayo ngayon. About 20 selected people nandyan sa boardroom ngayon together with Omar, our marketing manager, our marketing director. Tinuturuan niya kung paano ma-maximize yung e-com and dropshipping. Medyo selected yung pina-attend natin because ang profile dapat ng umattend, meron na silang fan page, marunong na silang mag-ads, marunong na sila ng mga basic. Hindi pwede dun yung bagong-bago pa lang kasi medyo advanced. Now, don't worry, kasi may ganyang session every week.
Alright? So sa mga interesado magkaroon ng dropshipping, e-com business, we will have that also. We will be having that kind of training next week as well. By second week or first week of August, magpapadala ulit tayo dito ng training for TikTok at saka FB ads. Alright? Kasi ang gagamitin muna natin ngayon na platform sa inyong e-com, other than of course yung ating sariling portal, sa TikTok tayo mag-focus ng sobra. So how do you set up your TikTok, yellow basket and everything? How do you post yung mga videos? Alam nyo ba na may mga pwede na kayong makuhang user-generated content, UGC, kay Gina. Yung mga nakikita nyong influencers, mga micro, mini influencers na nagpo-promote ng product natin na naka-video sila, pwede nyo pong i-repost sa platforms, sa mediums nyo, sa social media ninyo, kukuha lang kayo kay Gina. Ang pangalan po, Gina. Nandun sa counter, ha? Meron siyang copy doon. Kung gusto nyo kumuha ng mga videos ng mga influencers na nagpo-promote ng mga products, meron po sa kanya. There are hundreds of videos about barley fusion, etc. So, tuturo namin ang buo sa inyo. So, ibig sabihin, we equip our distributors here kung ano yung dapat nilang gawin. Para magkaroon kayo ng maraming users, may affiliate marketing. Tama ba? Yes. Saan pumapasok dito yung affiliate marketing? Users, retailers, o network builders? Retailers. Ulit? Retailers. Retailers. Yung affiliate ninyo na nagbebenta, retailers sila. Okay? Kasi di ba pagka sinend mo yung link mo, meron kang affiliate marketing sa TikTok, for example. O, di hati kayo sa retail profit, retailer siya. Alright? Tapos network builders, ito yung nare-recruit nyo, the usual, into the business. O, ano yung mga activities? Hindi po magkakaroon ng network nang nakaupo lang kayo sa bahay. Kahit mag-think positive ka, magdamag. I'm positive, lalaki grupo ko, lalaki. Ano yung lalaki? Wala nga. Kahit araw-araw ka mag-meditate, kahit araw-araw ka mag-law of attraction, it's useless kung wala kang ginagawang action. Yes. O, ano yung mga action? Ayan, prospecting, whether online or offline, basic lang naman, nagre-recruit. Okay, nagpo-prospect, nagpe-present. Ang presentation, iba-iba. May online, may face-to-face, may table talk, may centering, may invasion. Hindi ko lang nailagay. May home party. Usong-uso pa rin yung home party ngayon. Alam niyo ba yung home party? Yung sa bahay, mag-gather kayo, doon kayo nagpe-present. Very effective pa rin yun. O may meeting after meeting, may follow-up, may pay-in, may goal set, may teaching, may duplicate, may retail. Pagka natapos yan, ano? Repeat! Yung iba kasi pag natapos to, what na? Ulit-ulit na, ulit-ulit. The same fundamentals, the same basics, yun lang ang gagawin. And non-stop. Kaya mo, pag nag-e-emote ka, you stop doing this. Pag may dinadala ka, you stop. Pag may dinadaanan ka, may issue ka, medyo, you stop and for a while. But after that, anong gagawin mo? Di ba babalik ka rin dito? See? So, huwag nyo patatagalin. Don't wallow in your misery. Yung wallow, alam mo yung kalabaw pag naglalaro sa putik, they wallow. Di ba gusto nila? Ang tao, they want to wallow in their misery. Oh, ano yung plan? Time management. Full-time ka ba? Part-time ka ba? Offline ka ba? Online ka ba? Daytime ka ba dito? Nighttime ka ba? Yung iba, alam mo, time management nila, 24 hours humahataw. Walang masama doon. Alam ko bakit. Pag nag-text ako, nag-send ako ng message sa GC namin, Sir, thank you po. 4 o'clock na ng madaling araw. Mga nagre-reply pa, mga gising pa. So, you have to manage your time very well kasi ang resources na pare-pareho tayo sa mundo, yung time. Okay? So, dapat alam niyo yung mga schedules dito, invasions, everything. Ang goals, may specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Pero sa pinakita ko to, dito kayo magugulat. Ang goals actually are the same as your results. Di ba equal yung goal dito? Tama ba? Yung sinet mong goal nung una,
May gap. Ang gap ito. Yung goal, yun na nagiging result mo kung yung gap, tinatrabaho mo. Are we clear? Yes. O pagka hindi mo nakukuha yung goal mo, there are 4 pillars of success. Make a decision, take action, analyze the result. If you're not able to get your result, bitin. Kunwari, nag-set ka ng goal na I want to make 50,000 this month. Bitin. Always analyze your result and make adjustments. Ang mali ng marami, if you keep doing what you've always done, you will always get what you've always got. Kung kunwari last month, ang check mo, ang paycheck mo, ang income mo, for example, is 50,000. Tapos this month, nag-set ka ng goal na 100,000. Kanina, nakita ko yung post ni Ronel Balpongo. Sabi niya, 500,000 this August. Yun ang goal niya. For example, last month, ang goal mo 50,000, ang goal mo dito 100,000, pero ulitin mo lang yung activity mo last month. Same effort, same mindset, same work ethics, same time management, same everything. Tingin mo ngayong month na to, ano yung magiging resulta mo? Ay, the same din. Gets niyo ako? Yes. Tandaan nyo to, when you become an entrepreneur, ang lagi mong kalaban dito hindi ibang tao. Ang lagi mong tatalunin, yung sarili mo. In other words, kung anong effort mo last month, work ethics mo, attitude mo, this month, mas i-improve mo pa para umangat yung level mo. Kasi kailangan, yung goal mo will ask a different level of you, a different version of you para tong goal mo ma-meet mo. Hindi pwedeng equal lang yung effort mo monthly and then you expect a different result or different results. Kailangan nag-i-improve ka. Are you with me? Yes. So, yan yung pinag-usapan natin last week. And then I have discussed some philosophies and principles about sales. Now we go to the growing. Ano yung tatlong stage ng networking? Building, growing, and keeping. How do you grow your team? Pag nag-build na kayo, ang pag-multiply, pag-grow ng network, hindi lang sa pagre-recruit. Alam niyo, tagal ko na sa industriya to 30 years. Let me ask you one principle that I have learned all throughout these years. Ang pagpapalaki ng grupo, makukuha niyo sa sipag. Yes. Basta masipag ka, mapapalaki niyo. Pero, may hangganan yung sipag niyo sa pagpapalaki. Kailangan magkaroon ng leadership para lalo pang mag-multiply yung grupo. Hindi na siya nakukuha sa sipag lang. Dapat nagkakaroon ng leadership. And that's where growing comes in. The law of explosive growth. Tandaan niyo mabuti. To add growth, lead followers. Pero kung gusto niyo mag-multiply ang team ninyo, lead leaders. So hindi na lang followers. Madagdagan dapat kayo ng leaders. So dapat nagkaka-leader na kayo. How do you do that? May kaya ng mag-forum, may independent na kayong mga may mga independent na kayong growth partners, people who can do it on their own, kaya nila lang maglatag, kaya nila mag-isa, yun ang tinatawag na leader. So, because pag lumalaki kayo at laging ikaw lang ang marunong, addition lang yun. Kung gusto mong mag-multiply, mag-add ka ng maraming leaders. So dito pagdating sa growth, nagde-develop ka na dapat ng leaders. Marunong ka na mag-training, paunti-unti. Bakit nyo kailangan umatay ng training? Good news, kasi one day, kayo na rin ang trainer ng team ninyo. Yes. Ang problema, pagka hindi kayo umatay ng training, tamad ka. Ang attitude mo, hindi ka humble. Ang attitude mo, alam ko na yan. By the time na magkaroon ka ng grupo, ano iti-training mo sa kanila? Wala. Can you imagine this? Baby. How do they grow? Baby, painumin mo ng milk, lumalaki. Mga 2 years old na, milk, lumalaki. 3 years old, milk pa rin ba? Hindi na. 5 years old, milk pa rin? Hindi na. 10 years old na, milk pa rin? Kailangan meron ng solid food, nutritious food. Kailangan may macro and micronutrients na sila. Dapat alam mo na yung carbohydrates, proteins, and fats. Same way here. Pag may grupo ka, okay lang pagbago kang alam mo, forum lang, forum. Pero pag lumalaki na,
50 na grupo mo, tapos ang tinitraining mo pa rin forum, tapos 100 na sila, forum ka pa rin. 1,019 mo, forum lang ang alam mo, malalagas ang grupo. Dapat marunong ka ng NAO, New Ascenders Orientation. Dapat kabisado mo na yung CAS, Clarity and Activation Series. Dapat alam mo na yung Launchpad, CLEAR or Clear, yung check-in, at saka yung lift-off. Dapat alam mo na yun. Kasi kayo na nang babagsak sa team ninyo. Leaders commit to themselves or commit themselves to people and activities that provide explosive growth. As leaders, ladies and gentlemen, ikukumit mo yung sarili mo sa mga taong committed din sa'yo. Kaya ako noon, nung nag-network ako, para makuha ko yung commitment ng upline ko, nagpakasipag ako para tutukan niya ako. Kasi the truth is, kung gusto mong tutukan ka, pakita kang agila ka. Pakita kang potential ka. Pakita kang leader ka. Kasi ako man, ang leader mo, I will never waste my time sa'yo, nalulugo-lugo ka lagi. Nag-gets niyo ako? Leader mo ako. Paano kita tutukan? Wala ka laging recruit, wala kang direct. Paano kita bibigyan ng time? Mag-isa ka lang lagi. Magkakasawaan tayo. Gets niyo ako? Yes. Paano kita bibigyan ng time? Wala kang activity, walang demand. Because uplines here, leaders here, they would want to work with people who are also committed. Yes. So kaya kung gusto niyong kunin yung attention ni leader mo, gawa ka ng maraming activities. Kasi wala siyang choice. Pag may recruit ka, may dala ka, kakausapin ni leader mo. Pag may prospect ka, kakausapin niya. Pag may pasong ka, kakausapin niya. Pag may dala ka dito, darating siya dito. So ikaw din ang gumagawa ng dahilan para tutukan ka. Marami kasi ganito eh. Hindi ako tinutulungan ni leader. Paano kang tutulungan? Anong itutulong sa'yo? Wala ka namang dinadala, wala kang ginagawa. Clear? Yes. So ako dati, yung direct sponsor ko used to be our #1 distributor. So paano ako nakakuha ng time sa kanya? Ginamit ako ng utak. Marami ako laging activity para ma-oblige ko siya na lagi akong tulungan. Leaders recognize qualities needed for explosive growth. Again, as leaders, you have to identify, you have to know the qualities of what really takes for explosive growth. Ano yung nakikita niyo dapat sa leader bukod sa committed? Ano dapat siya? Masipag. Generally, ano dapat? Tama ang attitude. Tama ang mindset. Humble, committed, determined. Ano pa? Hardworking. Bakit hardworking? Si leader ba, bibigyan niya ng time yung lazy? Bibigyan mo ng time yung tamad? Sayang oras mo. Kaya ikaw as leader, you have to recognize qualities that are needed for explosive growth. Ayan. Leadership skills, generally basic lang muna to. Saka na tayo pumunta sa mga higher learning about leadership. Because a lot of people, sometimes they choke. So pinabubulunan yung iba pagka, sir, hindi ako leader eh. Hindi ko kaya yan. Yung iba medyo ayaw namin kayo ma-overwhelm. But the truth is, lahat kayo dito, kahit wala ka pang grupo, lahat kayo leader. Sir, paano mo nakatawag na leader? Mag-isa pa lang ako. Wala pa akong nililid. Guess what? Ang best tao na ililid mo, ikaw. Yes. Marami sa inyo, di ba? Tinuturuan namin mag-follow up ng downline, ng prospect and everything. But guess what? Ang una mong ipa-follow up, ikaw. Even me as your CEO, I follow up myself. How do I do that? Kagabi, bago yung mga gagawin kong activities and meetings ngayon, susulat ko ulit yan. Pina-follow up ko yung sarili ko. Re-reviewin ko yung calendar ko, yung time ko. Ano tawag doon? Pina-follow up ko yung sarili ko. Guys, question, kailan yung huling finalo up yung sarili ninyo? Ang tawag doon, the mere fact that you can actually follow up yourself, nagiging leader ka. Ano pa? Tamad na tamad ka, lalo na ngayon, ang lamig, ang sarap matulog. Tama ba? Tama. Oh, in-alarm clock mo, 8 o'clock. Pag leader ka, 8 o'clock, bangon na ako. Tigilan mo na yung 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes ka lang. Saka ka 5 minutes mo, guess what?
natatarnish, nababawasan yung disiplina mo. Actually, hindi naman yung 8 o'clock ang importante dun, or 8:05, or 8:15, or 8:30. Yung discipline. Yung discipline na pag 8, bangon ako. Yung kaya mong disiplinahin yung sarili mo. Hindi nasusunod sa yung emosyon, hindi nasusunod sa yung mood, hindi nasusunod sa yung antok, hindi nasusunod sa yung sakit ng katawan, hindi nasusunod sa yung sakit ng likod ko umuulan You know, if you want to become successful, dapat wala mo ng kondisyon. Problema sa maraming tao, gusto maging successful, pero kondisyon ang hinihingi niya. Ayan. So, leadership is bringing out the best in you and the best in other people. But before you can lead other people, of course, you have to lead yourself first. So, maliliit na bagay lang yan. Discipline nyo sa pagkain, sa paggising, discipline nyo sa oras ng trabaho, work ethics ninyo. Pag sinabi mo sarili mo, ang lunch mo alas 12 talaga. Huwag yung alas 10 pa lang, gutom ka na naman. Ha? Gets ako? Be a total picture of success. And how do you do that? Always try to preach quality and practice improvement. Leader, if you want to improve yourselves, kailangan you practice improvement. Sabi mo improvement. Work on yourself. Nag-i-improve ka. Natututo ka. Nagbabago tindig mo, nagbabago salita mo, nagbabago ang thinking mo for the better. Sabi nila, di ba, you are what you eat. The truth is, you are what you consume. Ano yung kinukonsume nyo? Binabasa sa FB, pinapanood sa FB. What do you consume? Ano yung pinanonood ninyo? What you consume, you become. So, practice improvement. Lagi ka mag-strive to improve. Ang problema sa lahat, alam nyo, sabi ko nga lagi sinasabi ko yun. Di ba hindi na kayo kumita, basta gumagaling ka. Ang problema sa lahat, hindi ka na kumikita, hindi ka pa gumagaling. Aray mo. Ha? Gets nyo ako? Dress up for trust. Kahit na online and offline kayo, dapat presentable kayo. Kasi may kakausapin kayo Lagi kong tinuturo to. Ang unang-unang sense na nagagamit ng tao pagkausap ka is the sense of sight. Hindi naman nauna yung ibang senses Nauna ba yung sense of smell? Mahot mo. Ang unang-unang judgment, nagbe-base lagi sa sight. So, try to dress up for success, lalo na pag may prospect kayo. Self-image yan Whether we like it or not, naka-mindset ang maraming tao. Judgmental tayo based on appearance. Sa ayaw at sa gusto. Ganun tayo naka-program. Yung brain nyo naka-program like that. We judge based on appearance. So magsasabi ka, negosyante ka, okay, may business ka, table talk mo, yung kuko mo may lupa, paano yung maniwala sa'yo yan? Kaya naman ka dito, sabi ng prospect mo, may lupa. Kulang na lang, paso. Oh. May kausap ka, video, di ba paningiti mo? Sabi sa'yo ng kausap mo, alam ko ulam nyo kanina sir. Sabi mo ano? Sabi niya malunggay. Ay, hindi po. Kahapon po yun. So yung malunggay mo dito, kahapon pa pala. Oh. Never get tired of learning. That is what you're doing. Guys, believe me. If you keep learning and learning and learning and learning, the universe, the whole universe will conspire. The whole universe will connect the right dots to make it happen for you. Yes! Pag masipag ka mag-aral, magugulat ka na lang synchronicity. Everything's being connected. Be an inspiring person. Challenge ka sa bawat isa sa inyo to. Pag pumunta ka dito, nakaka-inspire ka ba? Ulitin ba? Pagkasama mo ba yung grupo mo? Kasama mo yung growth partner mo? Downline, upline, or whoever, are you inspired? Dapat naka-mindset ka na pagka may kaharap ka, grupo mo ngayon, nakaka-inspire ka dapat. Pag bumili ka sa SM Sales Lady, kahit sales lady yun, kahit sino kausap mo, naka-program ka na nakaka-inspire ka dapat. Magandang aura mo, smiling ka lagi. Ha? Chest out lagi sa mga lalaki. Maganda yung aura mo, yung energy mo. Hindi yung pagpupunta ka dito, lulugo-lugo ka. Sasabihin mo na,
Ano daw? Ako ka na naman. Ha? Dapat inspiring kayo. Yes. Pero okay ng teknika, hindi kailangan may kita kayo, may resulta kayo para maging inspiring kayo. Yes. I-hack nyo yung universe. I-hack nyo yung goal nyo. One of the laws, best laws of manifestation, pag sabing manifestation yung para magkatotoo yung pangarap natin, para magkatotoo yung goal mo, kahit hindi mo pa siya nakukuha, like nakuha mo na siya. Yes. Kasi if you act like nakuha mo na siya, guess what? Yung frequency mo, yung vibration mo, yung mindset mo, successful ka na, darating yung mga bagay. Makikibagay sa'yo ang buong surrounding mo para magkatotoo kung ano yung pakiramdam mo. And ang pinaka-mabilis, one of the fastest ways to become successful, act like you are successful already. And paano mag-act? Ano bang feeling ng successful? Di ba positive? Masaya? Yes. Di ba? Excited? High energy? Always smiling? Always inspiring? Yun ang pinakamabilis na paraan. Yun ang pinakamagandang hack para magkatotoo yung mga pangarap niya. So be an inspiring person. Lagi mong titignan paano ka magbibehave ng maayos. Pag nasa negosyo ka, behave like a businessman. Professionally. Pag sa labas, o kahit magbatukan kayo, kahit magmurahan kayo, kahit dumura-dura ka, kahit ano kayo, mangulangot ka pag nasa labas ka. Pero pag nandito ka, act properly, best behavior. Kahit hindi ka demure, pa-demure ka. Kahit hindi long hair mo, pa-long hair ka. I guess niyo ako? Yes. Kasi environment to na gusto natin, professional, gusto natin masaya, behave properly. Think carefully about the best way to behave and react in every situation. Huwag tayo masyadong, alam mo yun, mabilis mag-react sa bawat negative situation na nangyari sa buhay natin. Ilan ba sa atin dito yung nagkamali na because of our quick reaction, mali pala yung pakiramdam natin. Gets nyo? Ibibigay ko sa inyo ito. Alam na maraming tao to. Don't make a major decision every time na emotional kayo. Kasi pag sisisihan nyo yan, maniwala ka sa akin. Copy. Ha? Yes. Ako, ang response ko every time, of course, hindi mo naman maiiwasan sa relationship, may mga fighting, quarrel, or sa leaders mo, may malikas ang ulo and everything. Ang pinakamagandang reaction pagka may issue, number one, is to delay your reaction. Huwag ka muna mag-react. Huwag ka muna magsalita. Ang problema sa mga babae, baliktad. Pag di kami nagsasalita, sasabihin mo, magsalita ka! Kaya naman, na ba, alam mo yun, makasakit lang kami, emotional outburst. Sa mga babae, sa kanila, torture yun. Alam niyo, sa ating mga lalaki, normal yun. Na huwag muna mag-react kasi ayaw namin makasakit, ayaw namin. Ganun muna kami. Kayo baliktad. Sugon! Hindi ko dinadaw ng mga babae, pero magulo talaga kayo. Diba? Gulo. Pag mahaba buhok, nagpapaiksi. Pag maiksi, nagpapahaba. Pag straight, nagpapakulot. Pag kulot, nagpapastraight. Ano ba talaga gusto nyo? Ang sapatos nyo, dami. May bukas, may open, may close, may nakataas, may wedge, may hindi, etc. Ang dami nyo sapatos. Sa amin, yun na. Pag nag-shopping kayo, grabe! May nakita sapatos, ang ganda niyan. Pinabalay sa lady. O sige, ang ganda. Ikot mo na ako ha. Paikot mo na. Boom! May kamunin ko. Pagkatapos nun din babalik sa pinagdano. Kilay makapal, paninipis. Pag manipis, bukulayan. Ang tagal ng kilay niyan, grabe panipisin. Kung manipis na nakakapanig naman. Set a business or set a positive business atmosphere. So,
katulad ng sabi ko sa inyo, iset niyo yung atmosphere na pang negosyo. Pag nandito tayo, negosyo. Alright? Maging negosyante tayo sabay-sabay. Pare-pareho. Focus on strengths rather than weakness. Ito, sakit ng mga leaders to. Of course, lahat naman tayo may weaknesses. Pero instead of focusing on the weaknesses, dalayin ko, mahina mag-direct eh. Diba? Instead of focusing on the weakness, tignan mo yung strength niya. Baka naman magaling naman siya sa keeping, magaling naman siya sa pagpapalalim ng grupo. Ang weakness lang talaga niya, mag-direct. So instead of focusing on the weakness, mag-focus kayo sa strength. Ngayon narinig niyo sa akin to, huwag niyong susumbatan yung mga pledge. Pa? Sabi ko, no? Pagka pinagagalitan ka, may reason ka na yun. Pinagagalitan ka na yung pledge. Teka. Galing ako sa training. Number 3, focus on strength. Huwag kasi sa weakness ka nakatingin. Ikaw naman, porket 3 buwan na ako din nagbabayad sa hub, doon ka lagi nakatingin. Hindi sa ganun ha. Ibang klaseng weakness na yun. Pag 3 buwan ka nang walang bayad sa hub kasi sinisingil na, hindi na weakness tawag doon. Abuso na tawag doon. Tama. Obligasyon yun, ha? Recognize big and small wins. Kahit na yung direct mo, mga down the line, ang napapay-in, associate pa lang, maging masaya ka na. Huwag mo kung laging sasabihin, oo, ako naman associate eh. Kahit may isang bentang barley yan, tapikin mo, galing barley. Huwag mo nang nahabulin ng galing barley, ang kanalang lagi, barley ka lang lagi. Nagtaga mo naman! What I mean is, seriously speaking, if you're a good leader, both big and small wins, dapat kaya yung i-celebrate. Alright? Yung mga malilim na bagay. Bibigyan ko kayo ng tip, no? Lahat ng tao may pinagdadaanan. And the best thing that you can do to your fellow human being is to just be kind. Yes. Hindi mabait ka lang muna. Kaya, alam niyo yung mga ibang grupo nyo, leaders nyo, followers nyo, downlines nyo, uplines nyo, pag pumasok yan dito, may kanya-kanyang dinadala yan. Huwag ka nang pahirap. Huwag ka nang dumagdag. Alright? Recognition is addictive, kaya maganda yung tinatapik ninyo pag may small wins. Alam niyo ba, minsan yung pumunta lang yung tao dito kahit walang dala. Sometimes pwede nyo i-judge na lagi na lang itong mag-isa. Pero hindi nyo alam, win na yon para sa kanya kasi pa-quit na siya. Gets niyo ako? Yung pumunta dito kahit walang dala, ang dali nating i-judge na lagi na lang mag-isa yung downline ko. Walang bit-bit lagi. Pero sa kanya, malaking effort na pala yun dahil isang linggo niya nang dinadala na gusto na pala niya mag-quit. Kaya para sa'yo, small win yun sa'yo, yung pagpunta niya, pero sa kanya, big win na yun. Kasi halos pa wala na eh. Pero alam pa ba natin yung nangyayari sa buhay nila? Di ba hindi na? So learn to appreciate most of the time. Etong number 5 ang medyo gusto kong discuss ng maayos. Exercise authority and discipline. Pag may mali, hindi mo naman kailangan may pang-anim yan eh. Magkadugtong to eh. Pwede ka namang mag-correct ng pagkakamali without defeating enthusiasm. Magkadugtong to. Sometimes, or most of the times as leaders, you have to exercise your authority. Ano may exercise yung authority mo? Na ikaw yung pinaka-leader, i-exercise mo yung, hindi ko naman sinasabing ikaw lagi yung nasusunod. Pero pagka may pagkakamali, may violation, may sablay, kailangan sabihan. Kailangan palalahanan. Kailangan maging prangka. Yes nyo ako? Yes. Pag pinrangka kayo ng leader nyo, dapat okay lang sa inyo. Yes. Clear? Walang personalan. Yes. Huwag yung pag may sinabi sa'yo, ikaw kasi sama na ugali mo eh. Sasabihin mo,
Lang yan itong apply ko, shit. Ako lang ito, ang hype ko. Walang personalan. Alam niyo kung bakit? Nagbi-business tayo na. Anong objective mo pag nagbi-business ka? Ang objective natin, generally, hindi lang ako magpapaligoy-ligoy, kumita. Yes. Okay. Kung gusto mong kumita, uunahin mo pa ba yung chismis? Yung personalan? Uunahin mo pa ba yung emosyon? No. Uunahin pa ba natin kung sino yung masusunod sa ating dalawa? O dapat ang unahin natin yung objective natin na kumita? Yes. So kung gusto yung maging successful dito, kailangan maging objective kayo. Yes. Hindi yung lagi kang subjective na. Katulad ngayon, may sinasabi ako ngayon. Kung ang dating sa'yo lagi ng sinasabi ko, ako yung pinatatamaan nito, ako yung pinatatamaan. Labo mo, men. Generally speaking, you have to be really very objective. Your goal, your objective here is to really make money, change your lives, earn the freedom that you want. Other than that, everything is nuisance. Yung iba, distraction lang yan. Masabihan ka, it's okay. Move on. Improve. Huwag mong pamasamain. Huwag mong dadalhin. May problema kayo? Pabibili ko sa inyo May problema kayo mag-upline downline? Pag-usapan nyo. Communicate. Pag-usapan nyo. Boss, hindi ko gusto yung nasabi ko sa akin kanina. Ikaw naman, learn to admit your mistake. Pasensya ka na. Medyo nabigla lang ako kanina Pero, alam mo yun, gusto ko lang naman na papabuti ka, kaya ito nasabi ko. Pero nasaktan kita, sorry. Tapos, may problema kayo sa isa't isa, huwag niyo kakausapin yung ibang tao sa problema mo sa ibang tao. May problema ako dito. Siya kinakausap ko, pitik yun Alam mo siya, lagi siya may tugay. Walang ganyunan. Kung may problema ako sa'yo ko sasabihin. Directly. Because maraming nasisirang organization because of miscommunication. Alright. May issue ka sa akin, sabihin mo sa akin. May issue ako sa'yo, sabihin mo sa'yo. Yun ang pagiging objective. Hindi yung paligoy-ligoy pa tayo, o kaya pinalalaki natin. Walang ganun. Kailangan mabilis tayong pumatay ng sunog. Kailangan baga pa lang, patayin nyo na. Hindi yung malaki na yung apoy, saka tayo kukuha ng, di ba? Balde o kaya fire hose. Be humble as leaders. Itong pinakagusto kong characteristic or attitude, yung humble kayo lagi. Growing and developing leaders, believe in them. This will encourage this. Pag naniniwala kayo sa leaders ninyo, mag-take sila ng risk na kumausap kahit wala ka, kasi naniniwala ka sa kanila It brings confidence sa leader ninyo. Pag naniniwala ka sa kanila, feeling nila sila si Superman. Kaya nila lahat. Ang pinang-apply ko, kaya ko Kaya ko sabi. Kahit na mga kausap nyo OFW, nasa video call or whatever, Zoom kayo, make them feel that you believe in them. You know why? Because most people, kahit sa sarili nila, hindi sila naniniwala sa sarili nila. Kaya ikaw yung maniwala ka sa kanila, ang laking bagay nun. Why? Sila nga hindi naniniwala sa sarili nila Kaya ikaw as their leader, source ka dapat ng inspirasyon. Now, ang challenge ko sa inyo sa everyday na pag-network ninyo, how do you show that you believe in your people? Kaya ang assignment nyo lagi, pag pumasok kayo sa room na to, pag may kausap kayo, lagi mong iniisip, pag kausap mo ang grupo mo, downline mo, leader mo, naniniwala ako dito. Kaya nito. Kasi pag naparamdam nyo sa kanila na kaya nila, they will be unstoppable. They will take all the risk. Kumausap, dumayo, pumunta dito, pumunta dyan, tumawag. Because at the end of the day, there's someone who believes in them. That creates confidence. Show them. Huwag kang puro salita. Halimbawa, sasabihin mo, dala tayo ng prospect, mag-direct tayo. Dapat ikaw ang number one may direct. Yes. Show them. Hindi yung pag sinabi mo, walk the talk ka dapat. Hindi yung pag sinabi mo, sila meron, ikaw wala. Direct tayo. Lahat sila meron, ikaw wala.
Paano mag-build ng respect sa'yo? Yung sinasabi mo, hindi mo ginagawa. Are we clear? Yes. Etong maliliit na bagay na sinasabi ko sa inyo, this will create a huge impact sa team ko. Know them. Kilalanin mong mabuti because this will personalize your relationship. Alam niyo na ba yung deepest why ng mga leaders niyo? Know them personal. Ano ba yung why nila? Ano ba challenges nila sa buhay? Ano ba yung dinadala nila? Kailan ang birthday? Kailan ang anniversary nila? Ano yung pangangailangan? Saan umuwi? Ano ang experience? Ano ang past? Hindi ko naman sinasabing we pry or kalkalin natin yung kanilang mga nakaraan. But please, as partners, dapat kilala nyo. Kilala nyo dapat yung leader nyo. Alam nyo dapat ang sumpong. Meron po, meron. Kahit lalaki, meron period nito. Alam niyo yung timpla. Gets niyo ako? Yes. Alam niyo yung mood. Para ikaw, flexible ka. Because one trait ng leader, alam niyo dapat flexible kayo. Know your people. Totoo yung sinabi ko sa inyo kanina, magnegosyo tayo dito. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na magnegosyo lang tayo dito. Huwag tayo masyadong maging negosyante. O magnegosyo tayo, pero huwag negosyo lang. Kailangan may personalized relationship din. Yes. Because ang tao, hindi siya commodity, hindi bagay. Ang tao, tao. May feelings, may emosyon, may behavior. So marunong dapat tayo sa tao. Yes. Ang tawag ko dyan, people skills. Believe me, kahit hindi po sa networking, pag magaling ka sa tao, malayo mararating mo. Yes. Magaling ka makisama, magaling ka mang-inspire, nakakatawa ka, sarap mong kasama. Alam mo, pagka masayahin ka, nakaka-inspire ka, pag ikaw yung taong naniniwala lagi sa kausap mo, binibigyan mo ng importance yung kausap mo. Pag nagsasalita siya, nakikinig ka, interesado ka sa tao, you become a people magnet. People will be drawn to you. Naturally, people want to be with you pag meron kang people skills. So, know them. Tama ba? Yes. Teach them. This will enhance growth. Hindi pwedeng ikaw lang ang pinakamagaling sa team ninyo. Guess what? In my experience, listen to me. Most of the time, your GPs, your growth partners, your downlines, most of the time, in my experience, mas magagaling pa sila kaysa sa inyo. Yes. Marami silang idea. Kaya pag leader ka ng team, huwag mong i-assume na ikaw lang ang magaling kasi ang daming magagandang idea dyan because ang tunay na leader, marunong siyang mag-maximize ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang tunay na leader, nire-recognize niya na hindi niya alam ang lahat. And he knows that he needs people around him to become a better leader. Nagets niyo ako? Yes. Know them. Teach them. Alright? Listen to them. Kasi pag pinakikinggan mo yung mga ideas ng mga grupo natin, maniwala ka sometimes their ideas are better than ours. Yan. Expose them. Huwag lang lagi ikaw yung sikat. Dapat sila rin. Ang tunay na leader one day, alright? Yung spotlight, huwag ka maging addict sa spotlight. Dapat yung spotlight nasa team mo. Alright? Huwag lagi ikaw. Of course, may mga taong kanya-kanya tayong pinanggalingan yan. Sometimes, kulang tayo sa pansin. O kaya, addict pa tayo sa, hindi pa tayo mature sa recognition. You know, we always want the spotlight. But the truth is, if you start exposing your people, this will promote challenge. Expose nyo. Expose nyo. Paano nyo expose? Papakilala nyo. Sir, ano ko nga pala? Leader ko to. Isa to sa mga masisipag sa buong team ko. Yung ganun lang na pagpapakilala, yung ganun lang na i-expose mo sila kung kani-kanino, nagpo-promote ng challenge yun kasi sasabihin ng tao.
pinakilala ko leader, dapat magpaka-leader ako. Alam niyo yung yumaong pinaka-apply ko sa una kong networking, dito siya magaling. Ang galing niya rito. Yung bago ka pa lang, hindi ka pa man din leader, pinakikilala ka na, leader na. Nung bago ako sa networking nun, pag pinakilala ko, bro, Georgian nga pala, kaklase ko ng college, grabe to. Bro, agila to. Love ko, sisiw pa lang ako, bakit agila na ako? Pinakikilala ng walang yan to. So pag uwi mo ngayon sa bahay, ano iisipin mo? Agila na daw ako. Dapat magpaka-agila ako. Gets nyo ako? Napo-promote kayo. Kaya, sasabihin sa'yo nung yung leader mo, grabe, sir, isa to sa candidate ko na pinakamagaling. Okay, isa to sa candidate ko na magaling na speaker sa grupo namin. Kung ikaw yung pinakikilala na hindi ka pa man din ganun kagaling, pero pinakikilala kang isa sa pinakamagaling, anong gagawin mo? Gagalingan. Challenge eh. Pucha, dapat gumaling talaga ako. Pucha. Shit. Tama ba? Yung ganung klaseng build-up, ang tawag doon, di ba, binibuild up mo? Yung ganung build-up, nagpo-promote ng challenge yun sa tao. Nag-challenge sila. Kaysa yung lagi mong dinidikdik, susumbong ka dun sa FB mo, kaya sa success. Hindi kita ulit ko yun. Taman! Walang ginagawa, puro complain. Love them. This will strengthen relationship. Again, magnegosyo tayo dito, pero hindi lang dapat negosyo. Mahalin niyo yung tao. Yes. Why? Ang principle ko lagi sa network din, ever since when I started the business, pag may nag-join sa team ko, hindi isang tao ang nag-join sa akin. Bit-bit niya ang asawa, anak, bit-bit niya yung pamilya niya o loved ones niya kasi nangarap siya sa pagsama sa akin. Yes. Kaya huwag niyong ituturing na isa lang ang sumasama sa inyo. Bit-bit niya ng buong pamilya niya. Kaya mamahalin niyo. Huwag niyong lulukuhin. Huwag niyong sasamantalahin. Huwag niyong peperahan. Huwag niyong uutakan. Kasi di ba minsan may mga taong di pa magaling dito? Akin yung pay mo, ako na magpapasok. Gets niyo ako? Ladies and gentlemen, don't take advantage of their innocence. Ako galit na galit ako dyan. Kasi tignan niyo mabuti ah. Ako nagbago buhay ko. Question, nagbago ba buhay ng pamilya ko? Yes. Kung ako niloko ko nang nagdala sa akin, hindi rin nagbago ang buhay ng family ko. Kaya dapat ang isang tao, ang value sa inyo ng tao, madami, lagi ko sinasabi sa inyo to. You can always count the seeds in one apple. But you can never count the apples in one seed. Mabibilang mo yung buto sa loob ng mansanas. Pero hindi mo mabibilang ang magiging mansanas sa isang buto na itatapon mo. Kaya pagka niloko nyo yung isang tao, hindi nyo alam kung anong impact niyan. Kasi yung isang tao, pag inayos mo, mabuting tao ka, magaling ka, mag-aakyat sa'yo ng libo-libong tao yan. Pero pag yan nawala at hindi mo minahal, libo-libo rin ang mawawala sa'yo. So love your people. Lift them. Sila ang pakisikatin ninyo. This will ensure results. In the end, ladies and gentlemen, ulitin ko, pag magaling kayo sa tao, build your people and your people will build your business. So kahit na hindi nyo naisipin masyado yung team ninyo o grupo ninyo, kahit hindi nyo naisipin masyado yung kita ninyo, pero ang iniisip nyo yung mga tao, paano sila aangat, paano sila mati-develop into good leaders, how are you going to help them, how are you going to teach them and lead them and direct them. If you're always focused on people, believe me, given na lang yung magiging resulta ninyo. Maliwanag ba? Kaya tayo nadidiskaril kasi puro tayo kita, puro tayo expansion essential, kaya nawawala tayo, kaya tayo nawibindam eh. Pero ang dali lang ng sikreto sa networking, mag-focus ka sa tao. Pag tao dinevelop mo, tao pinakapal mo, tao ang tinulungan mo, tao ang kumita, sure ball na yung kikitain mo. Yes. Kaya doon kayo sa tao mag-focus. Huwag sa sarili mong income. And doon mo mabibase yung leadership.
Oh, getting together, yung magsimula tayo is just the beginning. Keeping is the real multi-level marketing. Kaya ang totoo, huwag kayo maging masaya lang pagka marami kayo. No. Yung dumami kayo, keeping is just the beginning. Yung makip mo sila, yun ang tunay na network marketing. Joining is just easy. Yung magstay sila, yan ang challenge. Magpa-pay-in, madali. Pero paano sila maging stay? Yun yung mga binanggit ko kanina. Believe in them, lift them, expose them, love them. That will make your people stay. Because kung ang nangyayari sa network nyo, sa bilis ng taong nag-join at bilis ng taong nag-quit, walang nangyayari sa inyo. May napapapayin kayo, pero hindi nanganganak. Direct ka lang ng direct, I'm telling you, walang nangyayari sa inyo. There should be duplication. Dapat napapalalim ninyo. Ikaw, di ba, nagdidirect ka. Dapat yung nadidirect ninyo, napapalalim ninyo. When I say napapalalim, eto, nagkakaroon ng direct. Eto, nagkakaroon ng direct. Eto, nagkakaroon ng direct. Yan ang tunay na networking. Lumalalim. Dumadami. Pag ikaw lang lagi ang meron, kasi yung mga nakukuha mo, nagkukwit, hindi ngayon lumalalim kasi yung dapat na magpapalalim, nawawala. Yung nakuha mo, nag-pay-in, nag-executive. Question, nakakuha ba siya? Nagkaroon ka ba ng second level? Nagkaroon ka ba ng third? Nagkaroon ka ba ng fourth? Nagkaroon ka ba ng fifth? Your goal is lumalim. Kaya hindi importante yung marami ka lang direct. No, hindi yan ang measurement ng success dito. Ang measurement dito, getting together is just the beginning. Yung makip mo para lumalim, yun ang tunay na networking. So I challenge each and every one of you. Yung mga direct nyo, kailangan magkaroon ng direct. Pag hindi sila nagkakaroon ng direct, may kulang ka. Hindi ko sasabing may mali ka, may kulang ka sa ginagawa. Kung hanggang ngayon puro first level ka, hindi ka nagkaka-second level, walang gumagalaw na pang third, pang fourth, you're doing the business wrong. Sorry, because kailangan marinig nyo to dahil para hindi lang kayo maging masaya sa kakadirect ninyo. Oo, maging masaya tayo sa kakadirect, pero hindi na negosyo. Yung nadidirect ninyo, kailangan nagkakadirect, nagkakadirect, nagkakadirect. Pag puro kayo first level, unstable ang business ninyo. Ulitin ko, ahente lang kayo. Sir, paano yun? Yung first level ko, paano magkakaroon ng direct? Tuturuan mo yun. Ang prospect nun, tuturuan mo mag-prospecting, tuturuan mo mag-invite, tuturuan mo magkaroon ng prospect list. I-onboard mo. Dapat alam mo na po yun, ha? Yung basics na pag nag-join. Oh. Pag may nag-join, ano yung unang-unang gagawin? Pag may nag-pay-in, ano yung unang gagawin? Ano yung unang gagawin? Magte-training. Magka-cash. Tama? Yes. Oh. Pagkatapos ng cash, turuan mo ng gap. Goal setting. Alamin mo yung why. Why? Bakit siya nag-Ascendra? Ano yung monthly income na gusto niya? Ano yung reason niya bakit nandito siya? Ano yung goal niya per month na income? For example, ang goal niya, what is your why? I want to make 50,000 monthly. Oh, 50,000. Alam mo na pag ang direct mo gusto niya ng 50,000 monthly, gagawa ka ng activity para kitain nito. Tama mali? Sir, kung gusto mong kumita ng 50,000, ang dali lang po nito. Ang dali lang po nito kasi kung kukunin natin yan sa essential income, ang essential 20% lang po eh. Ang dali lang pong kitain yan. Sa activity, ang kailangan nyo lang po, every time na may prospect kayo, prospecting kayo, gumawa kayo ng prospect list, 20 names, ako po ang kakausap sa mga prospect nyo. Ako maglalatag. Ako explain the business. Bakit? Yung 50,000, kung 20% to, paano kitain niya? Magkano dapat ang benta niya para kumita siya ng 50,000 kung 20%? Ha? Magkano? Sa 200,000 na executive,
20%, magkano yan? 40. O magkano na lang kulang? Para kitain yung 50,000. Magkano na lang kulang? 10. Ano dapat makapay niya para kumita siya ng 10,000? Builder, for example. Or consultant. Consultant, magkano ang direct referral ng consultant? 9,000. So may 49,000 na siya. Almost 50,000. So, kung meron kang bagong direct, ang una niyong tatanungin pagkatapos mag-training, ano yung goal niya? Magkano? Saka mo gawa ng activity. Dahil 50,000, sasabihin mo, ma'am, ang dali lang po niyan, sir. May mapa-executive lang tayo, at saka isang consultant, 49,000 na ang income of this month. Para po may mapakausap yung executive at saka consultant sa atin, gumawa po kayo ng prospect list. Kaya tawag dito, GAP. GAP. Yung prospect niyo po, gawa po kayo ng 20. Ako po ang kakausap pa isa-isa. Kung online po tayo, gumawa lang po kayo ng GC nating tatlo, ako na po ang tatawag, kakausapin ko po siya. Pangalawa, ma'am, meron pong every hour na Zoom presentation ang Ascendra, pwede natin ipasok sa Zoom. Tapos ako po ang magpo-closing. Ang importante, sa mind ni A, alam niya kung anong gagawin para magkatotoo yung 50,000 monthly niya. Are we clear? Yes. May makukuha to. Tama? Si A may makukuha. Si B. Anong gagawin mo kay B? Ganito rin. May makukuha to si C. Anong gagawin mo? Ganito rin. Sa kabila mo, si G. Anong gagawin mo? Ganito rin. Dapat po lumalalim. Pag di lumalalim, hindi kayo dumadami. O, paano mag-keeping? Ayan. Sabi ko ni Maya Angelou, isa to sa mga sikat sa US, civil rights activist, poet din siya. People will forget what you said. Kahit anong sabihin mo sa tao, kahit anong gawin mo sa tao, ang hindi nila malilimutan kung paano mo sila naparamdam, kung anong naparamdam mo sa kanila. People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them. So how do you make your people feel every time that you are with them? Inspiring ka ba? Motivating ka ba? Nakakatuwa ka ba kasama o nakakapanlambot ka? Meron kasi mga vampira, energy vampires. Yung pagkatapos mo makasama, para bang na-drain ako dun ha. Nigo. So ito, importance of keeping. Why people stay in our business? Importante to. Survey to sa buong mundo. Why do people stay in network marketing? Number one, because of good products. Number two, because of good leadership or good company. Number three, leadership of the sales force. Ikaw, leadership mo. Number four, company purpose and vision. Guess what? Number 5 lang ang competitive earnings. Survey ito na from top to bottom. Why people stay. Sinurvey lahat ng mga tao, direct sellers, and networkers all over the world. And this is the result. People stay in their business, in their company because of good products, good leadership of the company, leadership ng upline, maganda yung purpose and vision, yung kaluluwa ng negosyo, pang-5 lang yung kinoconsider na income but nag-stay. And totoo to. Totoo to, tama ba? Yes. Bakit? Alam ko yan kasi marami nga sa inyo dito kahit hindi pa masyadong kumikita, nag-i-stay kayo eh. Yes. Kung sa networking, kitaan lang ang reason why people stay, hindi dapat marami nang umalis sa networking. Yes. Pero bakit maraming kahit hindi kumikita ng malaki, they stay? Because pang-5 lang ang earning. Marami pang people, why stay? Ito malupit. Kung why people stay, meron din why people leave. You know why people leave? Poor communication within the team. Yung issue na dapat nare-resolve ng mabilis, lumalaki. Insufficient support ng success partner, founding partner, or growth partner. Hindi support na pera, ha? Support na Support na tulungan, turuan, i-lead, i-mentor, i-guide. Poor leadership. Lack of training. Guys,
Itong 1 to 4, isa-summarize ko lang sa isang category. Itong 1, 2, 3, 4, this falls under leadership. Failure in leadership to. Itong 1 to 4. Why people leave. Yung number 5, why people leave? Insufficient income. Again, pang-5 lang. Bakit umaalis ang tao? In my experience for 30 years, guess what? I've seen people make a lot of money and still they leave their company. Kaya hindi lang pera ang dahilan ba't nag-stay ang tao sa networking. People sometimes leave because guess what? Meron na silang bangayan ng kanyang leader. Hindi na siya masaya. O paano mo mapapastay ang tao na kumikita pero hindi pala masaya? Di maayos ang relationship, etc. So tips about keeping. Gumawa kayo ng long-term relationship. Again, magnegosyo ka dito pero wag lang negosyo. Maging para kayo magkakapamilya. Maayos. May awayan pero at the end of the day, di ba sa pamilya, kahit mag-away, at the end of the day, ano pa rin? Pamilya pa rin. Help and support your team members. Supportan niyo yung growth nila. Kung yung problema nila, tulungan niyo. Hindi marunong mag-invasion, hindi marunong maglatag, hindi marunong kumausap, walang confidence. Again, ang good leaders, guess what? You have to be good in solving problems. Sa team ninyo, leaders, huwag niyong tatakasan ng problema ng team ninyo. Ang magagaling na leader, naghahanap ng problema. Ulitin ko, ang magagaling na leader, naghahanap po ng problema sa team. Ano halimbawa? Ano yung hinahanap niya? Ang bagal ng team ko. Hinahanap niya yung problema. Ba't mabagal? Susulat niya yun. Kasi konti pa lang kami. Kasi wala pa masyadong activity. Ba't mabagal pa? Hindi pa marunong. Kasi pag na-identify mo yung problem at may good solving problem skills ka, in-identify mo yung problem, sinolve mo, ano mangyari? Puputok yung grupo. Hanapin niyo yung problema, tapos i-correct niyo. Hanapin niyo yung problema, tapos i-solve. Hanapin ang problema, tapos solusyonan. Guess what? Huwag niyo lang hahanapan ng problema yung team niyo. Hanapan mo rin ang problema yung sarili mo. Ano ba problema sa'yo? And be honest yourself. May problema sa akin. Problema sa akin kasi hanggang ngayon wala akong confidence. Ting! Sulat mo. Problema sa akin hanggang ngayon. Nawala na yung fire, yung sigla sa akin. Sulat mo. Ting! Sulat mo lahat ng problema sa'yo. Tapos katapat ng problema na yun, anong solusyon? Lalo dun sa pangalawa, nawala yung sigla sa akin. Anong solusyon dito? Kailangan sabihin ko to kay direct upline ko para masilaban ulit ako. Lalo, nilagay mo dun, wala akong self-confidence. Ang daming solusyon nun. Kakausapin mo yung upline mo, magbabasa ka ng libro, mag-attend ka ng training, sulat mo. Again, pag naghahanap ka ng problema tapos sinusolve mo, doon mag-take off ang grupo nyo. Huwag lang kayong hataw ng hataw. Identify the problem. Anong tawag doon? Analyze. Mag-analyze kayo. Hindi pwedeng puro hataw, hindi pwedeng puro online. Take some time to sit down with yourself. What is my problem? Attitude ba problem ko? Skills? Knowledge ba? Alam niyo, pagka sa company, meron tinatawag sa corporate, yung KPI namin, o kaya yung tinatawag na competence, 3 area lang lagi yan para hindi kayo mahirapang hanapin ang problema sa'yo o sa team mo. Ang category lang yan, KSA. Ano yung KSA? Knowledge, skills, attitude. Yan lang, dyan lang umiikot ang competence. Pag sinabing competence, yung kakayahan, yung galing. Competence is about knowledge, skills, and attitude. So when you go tonight, identify your problem. Ba't ka mabagal? What's stopping you from getting your goals? What's stopping you from becoming the best version of yourself? What's stopping you from stepping up to being a leader? What's stopping you to bring out the best in you?
Identify those challenges. Identify those problems. In terms ba ng knowledge, kulang ka pa? Skills ba, kulang ka pa? Attitude ba, masama pa o hindi pa develop? Pag na-identify nyo kasi yun, makukuha nyo na rin yung result, makukuha nyo na rin yung mga solusyon para doon. And most of the time, pag honest ka sa sarili mo at na-identify mo yung solution at ginawa mo ng paraan, doon ka titake. Kasi minsan, pag networker ka, ang iniisip nyo lagi, para bumulusok ka, kailangan lumaki network ko, kailangan dumami kami. Tama naman yun, pero kulang yun. Ikaw muna. Because in the first place, baka hindi lumalaki yung grupo dahil sa'yo. May hindi ka pa nasusolve na, ulitin ko, may hindi ka pa nasusolve na, bigyan mo ako ng problem. Huwag ka mahiya. Sa grupo mo. Halimbawa sa'yo. Halimbawa may goal ka, ba't hindi mo pa nakukuha? Sa tatlong yan, KSA, halimbawa, sa palagay mo lang, skills. So she admitted, sir, kulang pa ako ng skills. Then ano yung mga skills na yun? And then solve it. Kasi kung ang dahilan mo, ba't hindi mo nakukuha yung goal mo is dahil sa skills, therefore, pag nasolve mo yung skills, kuha mo yung goal mo. So dapat, magaling kang problem solver. Hindi tinatakasan ng problema. Hindi iniiyakan. Hindi kinadidepress ang problema. Sinusolve siya. Eto ka. Ito yung goals mo. Ito yung problema. Ano tawag sa problema? Pag papunta ka dito, ba't hindi ka makapunta doon? Ano tawag dito? Nakaharang. Nakaharang eh. Hataw ka ng hataw, may nakaharang pala. Paano mo makukuha yung goal mo? So, una mong gawin, identify mo kung ano yung lintik na humaharang na yan. And then solve. Para maalis. O di pumunta ka ngayon sa goal mo. Problema ganito, may problema. Ayaw niyong isolve. Ayaw niyong i-identify. May isang distributor na naginip. Naginip siya. Napanaginipan niya, may isang ermitanyo na nagsabi sa kanya, o angel na lang para madaling pag-usapan. Alright? Kay networker, magising mo bukas, makakita ka ng malaking bato sa harap ng bahay. Ang goal mo, alisin yung malaking bato mo. Pagising niya, nakita niya nga sa harap ng bahay nila, may malaking boulder. Tulak niya ng tinutulak. Pag napapagod siya, inom ng tubig, tulak ulit. Lahat na, tulak, etc. Sipa. Mga 2 araw niya nang ginagawa, it never moves. Kasi sabi sa kanya ng angel, pag nagalaw mo yan, doon ka yayaman. Pagka na-move mo yan, naalis mo yung boulder na yan, doon ka magiging mayaman. Doon ka magiging successful, sabi kay distributor. So si distributor naman pagising, lahat ginagawa niya para itulak, i-move, etc. 2 araw na, wala pa rin. 3 araw, tuloy-tuloy lang siya. Hanggang 1 linggo, not even an inch gumalaw yung malaking bato. So he almost gave up, pero nung gabi yun, nanaginip uli siya. Yung panaginip niya, na-encounter niya uli yung angel. Tapos sinumbatan niya yung angel. Sabi niya, angel, napaka-imposible naman yung pinapagawa mo sa akin. Tinulak ko lahat ng strength ko, etc. Ayaw gumalaw. Pero sabi ng angel, hindi talaga mag-move yun. Sabi ng distributor, ba't mo sa akin pinapagata? Ba't mo pinapamove? Hindi naman pala mag-move. Oo, hindi talaga mag-move. Pero teka muna, 1 linggo mo nang tinutulak, ano nagbago sa'yo? Di ba nagka-muscle ka? Di ba mas tumapang ka? Di ba tumaas yung determination mo? Di ba kahit nagugutom ka, tinutuloy mo pa rin? Ang hindi mo naisip doon, yung pinagagawa ko sa'yo, binigyan ka ng tamang karakter para magagamit mo sa tunay na pagyaman mo. Gets mo ba? Yung mga balakid na hinaharap nyo ngayon,
problema and challenges yan para i-correct ang attitude mo, character mo, maging strong ka. Kasi pag yung mga yan ang na-solve mo, yayaman ka dito. Anong ginagawa sa inyo ng challenges niyo? Pinalalambot ba kayo? Pinakitibay kayo? Bye. You see? Eh, yun ang kailangan nyo para maging successful kayo. Tama ba? So solve the problem. Support your team. Give recognition and reward. Kaya natutuwa ako dito sa mga ilan na team, may sarili kayong recognition sa sarili yung team, that's good. Kahit yung company, may sarili rin tayong recognition for you, but other than the company giving the recognition, some teams here, you have your own recognition. Dapat exude, pag sinabing exude, kita sa'yo, nangangamoy ka, halatang halata, obvious sa'yo na loyal ka. And of course, nagbabanding din kayo. Of course, be aware of financial capital. Tandaan nyo to leader ha, hindi lahat ng kikitain nyo nasa inyo. Pag malaki na kayo, yung ibang kinikita nyo, ibabalik nyo yan sa grupo. Paano ibabalik? Pakain din kayo minsan. Libre. Ha? Guess nyo ako? Ma-outing-outing ka din. Guess what? Palasan mo rin sa team mo yung success. Hindi pwedeng boksingero ka dito. Lagi nakasara mga fist mo. Even in business, kahit nagre-restaurant kayo or whatever, part of your income, binabalik mo yon sa business mo. Kung kumita kayo dito ng milyon, part of your millions, isusoli niyo yun sa grupo nyo. In the form of what? Kain, reward, regalo, pag may birthday or whatever. Huwag kayo masyadong sakim, ibinabalik yan. Maliwanag po ba? Yes. So now, nandun na tayo sa having, last part. Be and do. Sa do, ano yung review natin? Tatlong stage ng networking. Building, growing, Keeping. and keeping. Tatlo lang lagi yun. Building, growing, and keeping. Now, dito tayo mag-uusap ng mga bagay na gusto nyo makuha. If you don't make time to work on creating the life you want, eventually, guess what? You will spend a lot of time dealing with the life that you don't want. So now, let's start, ladies and gentlemen, pagdating sa have, let's set our goals. This is the last part. Ano ba yung goal? May goal ba kayo? Yes or no? Yes! O, ano yung goal? Kasi puro kayo, may goal ako. Pag tinanong mo, ano yun? Yun lang. Ang goal, something that we decide in advance to do, to have, or become within a certain period of time. Mga bagay na gusto nating makuha, mga bagay na gusto nating maging, mga bagay na gusto nating ma-experience, dinidecide natin in advance na merong time frame. And how do you do that here in Ascendra? Bakit natin kailangan ng goal? Bakit dapat seryoso ka sa goal mo sa buhay? May goals ba kayo? Yes or no? Yes! Oh. Why do we need them? Bakit kailangan mo ng goal? Because nagbibigay ng direction. It gives you direction. May target ka eh. Anong goal mo, for example, to become financially free, to earn 100,000, 500,000, 1 million a month in Ascendra? That gives you direction. Dito ka lang. Pag wala ka kasing goal sa buhay, para kang tumbleweed. Alam niyo yung mga palabas nung araw sa Texas, sa Western, yung malaking, kung saan lang siya dali ng hangin, parang damo na bilog. Tapos, di ba, bago magsimula yung karate ni Once Upon a Time in China, tapos may bilog na tumbleweed. You're like a tumbleweed na kung saan ka dali ng hangin, doon ka lang napupunta pag wala kang goal sa buhay. At least now you know that you're in Ascendra, 100,000, half million a month, 1 million a month. That gives you a sense of direction. Alam mo yung hahatawin mo. Alam mo yung gagawin mo. And pag may direction ka, lahat ng bagay na hindi nakakatulong sa direction na yun, tabla. And in my heyday during my networking, let me tell you this, lahat ng bagay, activities, birthday, anniversary, anything that doesn't contribute to my goals, tablado muna. Kasi may direction ako. Wala mo ng birthday.
Wala ako ng, puro kami activity nun, puro ako home party, puro ako table talk. Kasi pag may goal ka, yun na muna. Dito ba may nakaka-experience ng ganon? Minsan may family gathering, wala kayo. Yes. Pero pag wala kang goal, lahat papatulan mo, lahat papatusin mo, lahat pupunta ka dito. Wala kang goal. Oo. Bakit ang nangyari sa kanya? Ito ba? Ayan. Karoon na. Goals give you focus. Nakafocus ka lang. If you go to work on your goals will go to work on you. Naalala niyo yung bato kanina? If you work on pushing the boulders, if you work on pushing the obstacle, if you work on pushing the big obstacle, the boulder, it also works on you. Lumalakas ka, kakamuscle ka. If you go to work on your plan will go to work on you. Whatever good things we build, end up building us, sabi ni Jim Rohn. Kaya the most important thing in getting your goals is becoming the person you need to become to get your goal. Ang pinaka-importante daw po sa pagkuha ng goal is yung person you need to become to get that goal. Ha? So focus, nagbibigay sa atin ng matinding, naalala niyo yung RAS, Reticular Activating System natin. Naalala niyo during our Reset and Rise? Ang ganda nung example sa akin ni Ronel. Dito ba si Ronel? Kanina nandito eh. Ayun, tinanong ko siya, Nel, paano mo nakuha yung goal mo last month? Sir, totoo talaga yung RAS. Nakafocus lang talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, kikita ko ng 400, kikita ko ng ganito. Makakapag-builder ako, ay makakapag-executive ako, makakakuha ako. Nakafocus lang talaga ako sa pagdidirect. Nakafocus lang ako, nalalaki yung income ko. Totoo talaga sir yung RAS, sabi niya. RAS is the, naalala nyo, Reticular Activating System ng brain natin. Na kung ano yung sinabi mo sa sarili mo saan ka nakafocus, yun lang nabibigay. Guess what? At the end of the month, couple of months ago, 1 dosena ang direct ni Ronel. 12 directs. Oh. Sa 12 direct na yun, 3 yata ang executive, tama ba? Ilang builder? Ilang consultant? 3 rin. Ilang builder? 6 na consultant. 3 builder, 6 na consultant, tapos Tatlong executive, anim na consultant, tatlo yung dalawa yung director, isang associate. oh, isipin mo yun. Minalas pa, may isang associate. May naligaw. Samantala yung iba dito, associate pa lang, heaven na. Yes! Yes! Associate! Kay Ronel, naligaw, associate. Kasi ang mindset niya, ang RAS niya, ang focus niya, ano? CDE. Consultant, Director, and Executive. May isang naligaw, associate. That gives you focus. Pag may goal ka, may focus ka. Paano niyo makukuha? Hindi man pwedeng puro goal lang. Paano siya nakukuha? Ayan. Number 1, decide. Sabi mo, decide. Oh, like what he did. He has decided na magpaparami ng direct, magpapa-pay ng executive, director, builder, consultant. He decided first. Ladies and gentlemen, your life can change in one decision tonight. So decide. The indispensable first step to getting things you want out of life is decide what you want. Ano ba ang gusto nyo? What is your why? Kinwento ko to nung nagano ko nung isang araw. Ano ba yung seminar ko nung isang araw? Cass. Alam niyo, meron tinatawag sa buhay na willpower. Pero may mas makapangyarihan sa willpower. Yung why power. What is your why? What is it that you want? Time freedom? Getting out of poverty? Paying off your debts? Utang? What is your why? May isang hari na magaling sa espada, scriba. Military science graduate, expert, ang dami na napanalo ng gera. Kilala siya na magaling na swordsman. Unfortunately, meron siyang tao, katiwala niya, na na-discover niya nagnakaw sa kanya. Gusto niyang ipapatay, gusto niyang ipakulong, pero dahil malapit sa puso niya, binigay niya ng chance.
Sabi niya dun sa lieutenant niya, sa tao niya, o sige, ganito na lang. Bukas, magduduel tayo. Pag natalo mo ako sa duel natin, hindi na kita paparusahan. Makakalaya ka na. Pero syempre, pag nanalo ako, patay ka. Yung hari, confident siya na mapapatay niya yung katiwala niya. Kasi yung katiwala niya, hindi naman marunong mag-espada. Samantalang siya, expert, military scientist, marami nang napanulo ng gera, and he's a known swordsman. Guess what? The following day, 6 o'clock ang duel nila. Pag duelo nila, kala ng hari, madali niyang matatalo yung katiwala niya. Sa oras na silang nag-iespada, hindi pa niya natatalo. 2 oras na, hindi niya pa rin napapatay. Magtatatlong oras na, ito na. Nararamdaman niya na nanalo na yung katiwala niya. Natatalo na siya. Mag-4 na oras na, pagod na siya, at matrapit na siya matalo, inutakan niya yung katiwala niya. Sabi niya, oh, stop! Okay, dahil mukha namang di talaga kita matatalo, o sige, I'll give you a chance. Malaya ka na. Di na kita papatayin. Parang ego pa rin niya. Pero sa totoo lang, kaya niya ni-stop, malapit na siyang matalo. Pero sa harap ng tao, para lang ipakita niya, siya pa rin na magaling. Sabi niya, stop ko na to. Kasi nakatagal ka ng 4 na oras, kahit naman matatalo kita, sige, dahil nakatagal ka ng 4 na oras, malaya ka. So, di palakpakan yung mga tao. Pero nung silang dalawa na lang, kinausap niya yung katiwala niya. Sabi niya, how it is that you are able to beat me? Sabi nung katiwala niya, my king, I myself do not know. Hindi ko rin alam paano kita natalo sa totoo lang. Basta ang alam ko lang, kailangan kong mabuhay. Ang alam ko lang, kailangan kong manalo. Kasi kung hindi, mapapatay niyo ako. My why is I have to live, while your why is just you have to win, my king. Ang tawag doon, why power. Kahit hindi ka marunong, pag malalim yung dahilan mo, yayaman ka sa Ascendra Internet. Kahit hindi ka namin turuan, kahit wala kang sistema, kahit wala kang grupo, kahit walang pangalan ng grupo nyo, kahit di ka marunong, pag malalim ang why mo, yayaman ka dito. Pero kahit kumpleto kayo sa motivation, sa training, sa program, sa pattern, sa sistema, sa coach, sa grupo, sa support system, kahit kumpleto kayo, pag hindi nyo alam kung anong gusto nyo, tapos tayo. What is your why? How is it that an OFW for so many years survive abroad with just a meager meal, meager salary, confined in a very small place, confined in a very small room? Sometimes ang roommates mo, 6, 8 kayo, naka-double deck, but you are able to survive. You are able to survive yung homesickness. You are able to survive the emotional trauma. You are able to survive without seeing your family. You are able to survive the mental anguish, what's happening to your wife or your husband while you're away. How is it that so many people are able to survive? Why? Because of their why power. Ba't hindi pa lumalabas yung galing ninyo? Wala pa kayong why power. Bakit mahiyain ka pa? Wala pa kayong why power. Ba't madali ka pa ma-discourage? Mababaw pa yung why power. Ba't tatamad-tamad ka pa? Mababaw pa yung why power. So tonight, you have to decide what you want. You have to decide your deepest why. What do you want to accomplish? What do you want to experience? What possessions do you want to acquire? What is your why? Ano ba talaga? Dapat ang commitment mo dito, patay kung patay. For example, ano ba yung why? For example, sabihin ko kay Doktora, Dok, amin yung anak mo. Pag ikaw hindi ka naging prime partner this month, yari sa akin ang anak. Hindi mo na makikita. Papadala mo yung dalirit niya sa bahay niyo. Kung ikaw si Doktora, anong gagawin mo? Dadrama ka ba?
Hahatawin mo? Yes. Buhay na ka na yan. Sasabihin mo sa sarili mo, hindi pwedeng daliri lang ng anak ko yung makita ko. Hahatawin mo. Tama? Kahit hindi ka marutong, hahatawin mo? Kahit wala kang pera, hahatawin mo? Yes. Kahit mahihain ka. Lahat ng problema mo tanggal pag may wild power ka. Nag-iinarte ka lang kasi hindi pa yung wild mo malalim. Ang te-arts mo. Sir, it's so hard po eh. I-dart ko yung mata ko eh. Sir, I feel like parang hindi ko kaya, sir eh. Kung may dart lang ako talaga. How do we achieve them? You must want it so bad. With capital letters na want. Hindi pwede ditong gusto mo. Kailangan gusto mo. Yes. Nadaanan nyo na ba sa buhay nyo na meron kang bagay, tao, o whatever na gusto mo. Na dahil gusto mo, nakuha mo. Di ko alam kung tao yan, kung crush mo yan, or pagkain ba yan, o puntahin ba yan, or whatever. But there's something or someone in your life, or some kind of experience na dahil gusto mo, inaim mo talaga, minithhi mo, pinangarap mo, pero hindi lang gusto, kundi gusto. Gustahan tayo, nakuha mo. For some reason, kung paano, hindi na natin alam. Pag pinarecall ko sa'yo, paano mo nakuha, hindi mo na alam. You don't know the what anymore, but you know your why. You must want it so bad. Nalalabas yung power mo. Hindi pwedeng, gusto ko yumaman. Hindi! Gustong kong yumaman sa'yo. Yung pag sinasabi mo, gustong-gusto, parang yung litin mo dito puputok. Parang yung kapilari mo sa mata mo, sasabog. Ganun dapat. And of course, you have to believe that it's possible. You have to believe na kaya mo. Why? You get what you expect. Law of attraction to eh. Kung ang expectation mo, mahirap, di ko kaya, mabagal, mahirap ang buhay, ang taas ng gasolina, may kera na naman. Di ba? 61 pesos na yung dollar. Pag negative lagi ang expectation mo, you get what you expect. The whole universe, magnet ka kasi, imamagnetize mo yan. Ia-attract mo. Our brain expects something that will happen a certain way, we often achieve exactly what we anticipate. Kaya pag lagi mong ina-anticipate, ang hirap, di ko kaya, tagal ko, ang bagal. Believe me, yung focus mo, yung RAS mo, yung energy mo nasa negative, you get what you expect. But, the opposite is true. If you believe that it's possible, ano yung lagi ko tinitraining? Dapat dito pa lang tapos na. Dapat dito pa lang, mayaman ka na. Hindi yung dito pa lang, nag-aagaw isip pa siya. Yayaman ba ako? Mukhang hindi eh. Ang gulo mo, boy. Dapat sa'yo, may certainty ka na. Dapat sa'yo, sure ka na. Hindi yung pag nahihirapan ka, yung pagiging certain and sure mo, nagdudwindle. Mahirap sa maraming tao, pag maganda lang ang nangyayari, doon lang sila power. Pag wala na namang pain, eto na naman siya. Kaya ko pa ba? Huwag alam. Diyan na lang kaya ako sa tapat. May lilipat dyan sa tapat. Sa baba, meron. Ang gulo mo. Dapat ikaw pa lang, alam mo ganito yan. Dapat sa loob ng katawan mo, merong tinatawag na certainty. Sigurado ka na. Siguradong ka na. Feel mo na dapat. Madadaya nyo yung result ninyo, kahit wala pa yan, pag feel mo na magkakaroon ka ng resulta. Believe that it's possible. Feel good about it. Kaya importante na magkaroon kayo ng positive expectations in your mind. If you believe that what you want is possible, guess what? Your brain will actually take over the job of accomplishing the possibility. Yung brain mo siya na yung magkoconnect. I've got so many experience about that na yung pag yung bagay na gustong-gusto ko, yung brain ko na nagkoconnect.
Siya na gumagawa ng paraan. May kaka-prospect ka, masasalubong mo sa mega mall, bigla lang may mag-i-inquire sa'yo kasi positive ka eh. Yes. Yes. Alright? Bigla may mag-i-executive kasi you believe that it's possible. Yes. Huwag makalimot na maniwala sa sarili. Dapat ang number one fan, ikaw. Ang number one fan mo dapat ikaw. Believe in yourself. How do you believe in yourself? Dapat mahal niyo yung sarili niyo. Ha? Yes. Mahal niyo ba yung sarili niyo? Yes! How do you know na mahal mo yung sarili mo? Naalagaan mo. Yes. Pinapatawad mo siya. Don't be too hard on yourself. Learn to forgive yourself. Don't compare yourself to other people. Doon mo malalaman na mahal mo siya. Confident ka. Naniniwala ka na talented ka. May God-given talent ka. Naniniwala ka na blessing ka. Naniniwala ka na may grasya. That's how you believe in yourself. Believe in yourself. Walang ibang maniniwala sa inyo kundi kayo muna. And if you believe in yourself, you tap into nagtatap ka dun sa magic ng universe. You tap into the unlimited possibilities that can happen to your life. Lagi ka maniniwala. Lagi ka maniniwala na mayaman ka, magiging successful ka, magdadrive ka ng kotse gusto mo. Eh, lagi mo titignan to. Kasi pag may kotse ka na yan, lagi makikita mo eh. Kasi ako, feel good about yourself. Na alam mo yung pinaghihirapan mo ngayon, pinagdadaanan mo lang pero lilipas din dito. Dadaan ka lang dito. Ang long term mo dito, magandang buhay. Ang long term mo dito, successful ka. So always believe in yourself. Sir, kahit walang naniniwala sa akin, walang nangyayari? Yes, mas maniwala ka dapat pag walang naniniwala sa iyo. Pag wala kang resulta, mas maniwala ka dapat sa sarili mo. Believe. Ano, laking word. How do we achieve them? Instead of giving myself reasons why I cannot, I give my reasons why. I give myself reasons why I can. Sa Tagalog, imbis na yung magsabi ka sa sarili mo nang hindi mo kaya, lagi mong sasabihin sa sarili mo, kaya ko. Kaya ko. Just trust the process. How do we achieve men? How do we achieve them? They can conquer who believe they can, sabi ni Virgil. Commit. Pag sabing commit, how do you achieve your goals? Commit. Huwag kang hihinto. Paano ka papayat? Huwag kang hihinto sa kaka-diet. Tama ba ako? Yes. Pag nahihirapan ka, tapos may hilo-hilo na ako, ayoko na. Yung OMAD ka, alam yung OMAD, 1 meal a day. Yung isang beses ka lang kakain sa araw, ang hirap nun. Yes. Mahihilo ka kasi yung glucose mo bumababa na eh. Mahihilo ka kasi yung katabi mo amoy kare-kare. Tapos nakakainis pa naman, pag nagda-diet ka, magugulat ka, lahat ng feed sa Facebook mo, pagkain. Isip, cake, dessert. If you want to become successful in whatever you do, when things are hard, do not give up. Ang tawag doon, commitment. Yung commitment nyo from point A to point B, dapat constant. Hindi pwedeng up and down ang commitment mo. Hindi pwedeng committed ka lang when things are good. Guess what? There will be a lot of challenge in this business. Iba mundo ng entrepreneur sa mundo ng ordinaryong tao. That's why we are rewarded differently. You have to commit. Makukuha nyo lang yung goals niyo pag hindi kayo bumitaw, lalong-lalo na pag nahihirapan na kayo. Kasi ang greatest test ninyo, pag malapit na kayo makuha yung goal nyo, ang greatest test ninyo, marami kayong challenges na pagdadaan. So malapit na kayo niyan. The achievement of your goal is assured the moment you commit yourself to it. Kaya gamitin mo yung willpower mo. I will. Sulat. Sulat yung goals. Sinusulat nyo ba yung monthly goals nyo? Yes! Oh. Sulat nyo sa papel. Kasi pag sinulat ninyo, ang magic dyan, when we put our goal in black and white, we have taken the first tangible step to accomplish it. Yung goal natin passes from the realm of ideas, from mental realm sa pangarap, the moment na sinulat nyo,
nagiging physical na yung goal nyo. Ang galing, no? The first step towards getting your goals from mental realm, spiritual realm. Sinulat mo yan sa papel, it becomes from mental, nagiging physical. Kaya isusulat nyo. Thereby crystallizing our vision, setting our direction, increasing our power to achieve it. Yan, write it down. Mga goals, etc. As if you were writing for specification of a work order. Dapat very specific. Tapos babasahin mo yung goal mo. Halimbawa, ang goal mo, 1 million per month, 1 million per month, 1 million per month. Babasahin mo lagi. Para ma-internalize mo siya. Kaya nga natin pinagagawa kayo sa workshop nyo, meron pa kayong dream board, diba? Sino pa yung nagdi-dream board dito? Konti na lang. So I suggest yung mga team leader dito, magpa-dream board kayo sa group nyo. Nalimutan na natin yung fundamentals and basics sa networking. Dream board ulit! Vision board! Tapos ilagay sa kartulina, tapos ilagay sa laging nakikita. Lahat ng mga nilagay ko sa dream board ko nung nagsisimula ako sa networking 30 years ago, lahat yun walang palya, 100% nakuha ko lahat. Lahat! Eh kung yung mga goal ko, nagsisimula ako sa networking, goal ko, naglagay ako doon ng aeroplano ng PAL, Statue of Liberty, maraming pera, relo, Nissan Patrol. Walang palya, lahat nagkatotoo. Hindi lang, ang mali sa vision board, when your mind starts to believe in those vision and you accomplish them, sunod na. Hindi lang isang trip, ang daming trip. Hindi lang isang Rolex, ang daming Rolex. Hindi lang pera, ang daming pera. Hindi lang isang bahay, ang daming bahay. Yun ang maganda pag may vision board kayo. Eh nakakatuwa kasi, from that period, 30 years ago, nilagay ko lang yun sa Manila paper. Tapos syempre, nilipat na kami, tama? Itatago ko yun. Siguro all in all, nakatatlong lipat na ako sa buong buhay ko sa bahay. Syempre, pag nag-unpack ka, after so many years, makikita mo yung vision board mo. Alam mo, nung binuksan ko yung vision board ko, naiyak ako eh. Kasi lahat ng nandun, lahat nakuha ko siya. Samantalang nung time na ginagawa ko yun, nung unang workshop namin, at 21, 22 years old, nagka-cut kami ng magazine, Time Magazine, Sports Illustrated. Para kung matatawa sa sarili mo eh. Kasi may paste pa kami, para kami mga grade schooler. May paste kami, may ruler, etc. Tapos yung workshop facilitator namin, may mga processing pa siya, pipikit pa kami, parang nakakatawa at that time. Pero nung third na lipat ko sa bahay, when I was unpacking my things, bigla ko nakita yung vision board ko, nung binuksan ko, naiyak ko talaga. Hindi ko pa malimutan yung kulay ng kartolina ko, pink. Yung ganyan pagka-pink ko sa'yo, ayan, ganyan. Hindi ko malimutan. And I was so amazed, nasabi ko sa sarili ko, grabe, tinatawanan ko lang to dati. Ngayon, nasa akin na. So ako, firm believer ako ng vision board. May mga deadline din doon. Lalagyan nyo ng year, lalagyan nyo ng date. Because goals without any... Ano ba pagkakaiba daw ng dream sa goal? Goals are actually dreams but with a deadline. Ang dream lang siya. Goals, dreams din siya pero may deadline. So lagyan nyo ng deadline. Ayan o, a goal without a deadline is only a dream. A goal is a dream with a deadline. Sabi ni Napoleon Hill. Isa yan sa mga success gurus all over the world. Napakasikat ng book niya, yung Think and Grow Rich. Ayan, because ang turo niya doon, you can actually think to become rich. You can actually grow to become rich. Tapos lagi mong i-affirm, lagi mong sasabihin, yes, kaya ko. Nayaman ako, i-affirm mo lagi. So hindi, kayo yung step by step ha. Ano sabi? How do you achieve your goal? Decide. Tapos ano? Commit. Tapos ano? Believe. Tapos ano? Write them down. Tapos ano? Affirm. Yes, I can. Kaya ko. Kaya ko to. Makukuha ko to. Positive ka lagi. I can do this. Magiging milyonaryo ako. Magiging speaker din ako. Lalaki grupo ko. Magkakaroon ako ng event sa Metro 10. Grupo ko lang. Lagi mo dapat sinasabi ko yun sa sarili ko. You affirm it. Kasi ang brain hindi niya alam kung ano yung reality at imagination. So if you keep affirming it, nawawire mo siya to success.
Commit to it. Panggigilan mo. Uulitin ko kahit hindi kayo mag-training. Ilang experience sa buhay ninyo na sinabi mo sa sarili mo, kaya ko, kaya ko, kaya ko. Nakuha mo. Wala ka pa sa networking, nagaganon ka din. Bata pa tayo di ba? Pag may request ka sa nanay mo, kaya ko to, kaya kong pilitin si nanay. Kaya ko yung pagdating niya mamaya, kukulitin ko. Kahit sabihin niya sa akin, wala siyang pera, kukulitin ko siya, kaya ko yung Nay, pabili po na, pengi pong pera pang basketball, pengi pong pera. Before you know it, dahil sinasabi ko sa sarili ko, bibigyan ako ng pera, guess what? Binigyan nga ako ng pera pambili ng basketball. And alam ko, may ganyan din kayong experience. Na sinabi mo sa sarili mo, kaya ko makukuha, nakuha mo. Kahit hindi sa networking. Ganun ka-powerful yung affirmation. Of course, pinag-usapan na natin kanina yung make a plan, time management, it's very important. One last thing, ladies and gentlemen, nag-decide ka nga, nag-commit ka nga, naniwala ka nga, ni-write down mo nga, nag-affirm ka nga, wala ka namang action ginawa, wala din. Parang sa pelikula, baliwala lahat hanggang hindi nagsisimula yung sinasabi ng director na action. So take action. One last thing you need is to take action. Because the truth, ladies and gentlemen, the world doesn't pay you for what you know. Madami na siya masyadong magaling sa mundo. Hindi natin kailangan na magagaling anymore. Ikaw mo nangyayari sa Senado, lahat sila magaling. Iba lahat. Walang nagpapatalo. Lahat din tayo magaling. Ang tama lang, DDS, Pinklawan, ano bang nangyayari? Walang nagpapatalo. The world doesn't pay you for what you know, it pays for what you do. So action. You learn things from experience because experience is the best teacher. It cannot be learned through listening to others or reading books. Marami po kayong lesson na matututunan, hindi sa training, but by taking action. To be successful, you have to do what successful people do. And highly successful people are highly oriented people. Successful people, highly oriented yan. Action-oriented yan. Lahat na makikita niyong successful na tao, masisipag. Tignan niyo si CSO natin, si Joseph, si pambansang classmate, icon in the industry. Does he stop? No. Last week, nasa Samar. Sorry, nasa Leyte. Tama ba? Yeah. Just a few days ago, umuwi dito. Umuwi kagabi, ngayon papuntang Hong Kong. Kasi sa August 2, may Hong Kong naman siya. Lahat na makikita nyo, highly successful people are action-oriented people. Makikita nyo yung mga malalaking negosyante like the Zubels, the Ayalas, the Angs. They're very active in their business. Hindi sila nauubusan ng mga meetings, hindi sila nauubusan ng mga activities. So yun yung isang trait. Malalaman mong successful ka, malalaman mong magiging successful ka pag ang dami mong activity, pag ang dami mong ginagawa. Dami mong kausap, dami mong ka-video, dami mong pina-follow up, dami mong nilalatagan. Yung busy ka lang everyday, that in itself is a sign or symptoms na magiging successful ka. So damihan nyo yung ginagawa. Damihan nyo yung activities. Nothing happens until you take action. So ladies and gentlemen, in ending, quit waiting for perfection. Yung ibang tao, ano sasabihin? Pag marunong na ako, pag alam ko na, dyan ako tatataw. Pag kabisado ko na lahat. No. Quit waiting for perfection. Quit waiting for inspiration bago kayo gumalaw, bago kayo umataw, bago kayo tumodo. Maraming tao, madaming kondisyon. Pag inspired na ako, quit waiting for permission. Huwag na kayo maghintay ng permission sa boyfriend nyo. Tusukin nyo sa mata pag-ayaw. Visit yung mga yan. Quit waiting for motivation. Hindi mo kailangan ng motivation. Tignan mo lang yung kalagayan mo sa buhay, enough na yan para gumalaw ka. Kaya yung iba sabihin, sir, motivate mo ako. Motivate mo mukha mo. Dami-dami ko pang ituturo sa'yo, hindi tayo matapos-tapos sa motivation. Quit someone to change. Eh, sir, itawin ko kasi tigas ng ulo eh. Stop it. Quit waiting for the right person to come along. Be the right person and the right person will come to you. Yes. Quit waiting
waiting for a more favorable horoscope. Tigilan nyo na. Sir, malas ako ngayon. Man to kasi Pisces ako, sir. Pisces ako. Quit waiting for more self-confidence. Quit waiting for the pain and problem and challenges to go away. They will never go away. Nakakatawa ka pag hindi ka na nasasaktan, wala nang hurt, wala nang challenge sa buhay. Pain. One good thing about pain is that you still know you're alive. Pag nawalan ka na ng pain, patay ka na. Kaya di ba kaya huwag niyong ipagdasal, Lord, take this pain away. Baka bukas hindi ka na magising. Or Lord, take my pain. Lord, make this pain go away. Lord, I don't want to be hurt anymore. Ayaw mong ma-hurt, ayaw mong ma-disappoint, ayaw mong ma-reject, ayaw mong masaktan, ayaw mong mabuhay. As long as humihinga tayo, may pain, may disappointment, may hurt, mortal tayo, may hangganan ng buhay. Isipin nyo kung walang hangganan ng buhay. Naisip nyo ba kung habang buhay tayo mabubuhay? Magsusumikap ka pa? Magpapakabait ka pa? Baka napakatarantado nating lahat. Kasi hindi naman tayo mamamatay. Malamang nandun tayo sa kali o nasa beach ka lang, nakahiga ka sa kalsada, pinaglalaro mo yung pusod mo, wala ka hindi ka na magsusumikap, hindi ka na magsiset ng goal. Kaya dapat tayong mamatay. Because if you never live, if you never die, life becomes wonderful because we know one day we will die. So don't wait for pain to go away. While we are all living, pain is there. In other words, ladies and gentlemen, guess what? Do it now. Don't do it tomorrow. Don't do it the next day after. The best thing is, you have to do it now. So if you fail, don't worry because kahit mag-fail kayo, no man ever became great or good except through many and great mistakes. So, magkamali lang kayo magkamali, okay lang yan, mauubos din yan. Pag ubos na pagkakamali nyo, puro tama na ang magagawa nyo. So, huwag yung tawag ng fail. Alright? Anong tawag dito? Not only do we need to stop being afraid of failure, but we also need to be willing to fail. Dapat willing kang mag-fail. Why? Failure is a good teacher. Success is a poor teacher. Alam mo, pag successful ka, wala kang matutunan. Alam nyo, pag successful ka, maigo ka, mayabang ka, matapobre. Kasi hindi ka nag-fail eh. Magandang mag-fail ka muna na mag-fail, mahirapan ka, para pagdating mo sa taas, hindi ka mayabang. Hindi ka walang hiya. Galing ka sa babae. Bakit yung mga nakikita yung mayayaman na galing sa hirap, ang babae? Galing sila dun eh. Isipin mo kung yung mga mayaman, isipin mo sa yabang ng networker. Huwag kayo magagalit ha. Sa yabang ng mga networker, isipin mo yung mga yan kung yumaman na hindi nahirapan, lalo pang napakayabang. Sila nga na yumaman na naghirapan, yung yabang pa ngayon eh. Kaya dapat lang, para pag dumating yung success, sweet victory, hahawakan mo, pangangalagaan mo, mamahalin mo, kasi pinaghirapan. Bakit ang hirap yung utangan? Pinaghirapan mo, hirap yung mula, hirap kumita. Tama ba? Yes. Pero kung hindi mo pinaghirapan, sige. You treasure something that you have worked so hard. You have worked so hard for, you treasure that. Simply get started, make mistakes, sige lang. Listen to feedbacks, correct, and then keep moving forward to the goal. Lahat ng experience mo will yield more useful information that you can apply to the next level. So pag nagkamali kayo, huwag nyo nang uulitin. Kasi may law ang universe. Everything that happens to you will keep happening if you never learn the lesson. Yes. Ang isang bagay, paulit-ulit na mangyayari sa inyo pag hindi nyo natutunan yung lesson. Kunwari, may nirecruit ka, nalagasan, umalis, iniwang ka, natutunan mo, siguro masyado akong masakit magsalita kaya nawala siya. Ay, siguro masyado akong na-pressure. Aha! Next time, alam ko na, hindi na ako mag-pressure. So next time na direct mo, dahil nawalan ka, dahil sa kaka-pressure mo, dahil nasasakal sa'yo, dahil kailangan mo ng pera, naamoy ka niya, na kailangan mo ng pera. Next time na makadirect ka,
You know better. So gumagaling ka sa pagkakamali. Gumagaling ka sa mistakes, gumagaling kayo sa failure nyo. Kaya huwag kayong magagalit, huwag kayong madidisappoint pagka marami kayong pagkukulang o pagkakamali. You become better. Kaya dito, kakampi nyo ang oras. Huwag kayong mainip. Kasi habang tumatagal kayo, palapit kayo ng palapit sa mga pangarap ninyo. Hindi ba kasi, pag sila tumatagal, feeling nila, pag sila patagal ng patagal, hindi nagiging successful, feeling nila, palayo sila ng palayo sa pangarap nila. Baliktad, pag tumatagal ka na walang nangyayari sa'yo, hindi ka lumalayo sa pangarap. Palapit ka ng palapit, hindi mo lang nararamdaman. Hindi mo lang nare-realize. Kasi ang measurement ng success ng maraming tao, ang gauge nila, puro ganito eh. Pero hindi. Pustahan tayo ngayon, mas matibay ka na. Mas marunong ka na. Mas hindi ka na emotional. Mas may disiplina ka na. Mas may committed ka na. Mas committed ka na. Those in itself, themselves, are indication na magiging matagumpay ka pagdating ng panahon. Kaya huwag kayong mag-alala. You're in good hands. We keep on expanding and innovating. Last, i-announce ko lang, nasa portal nyo na po yung pay plan. O, pwede na mag-upgrade by pay plans. Alright, magsisimula po yung pay plan sa builder ninyo. So, yung builder, meron na tong option na 4 gives bago kayo mag-consultant. Alright, para hindi nyo na kumpletohin yung 28,000 ng buo, meron na yon. Tapos may kaakibat na product na agad yun, may kaakibat na essential account na rin yun dun sa upline, sa direct. Kumapasok yun. Alright, so andun yung pay plan, our e-com is already there. Marami pa tayong improvements. Later on, makikita nyo isa sa mga mode of payments doon. Kasi mode of payments ngayon, bank transfer, GCash, credit card. Soon, makikita nyo doon ang mode of payment nyo, A-cash nakalagay na po doon. Para madali na sa inyo bumibili ng product, hindi nyo na, kahit na online lang kayo bumibili, kahit hindi na kayo nagpupunta dyan. So we're growing so fast. Na-cancel yung event natin last Sunday sa Hong Kong because of the bagyo. But nonetheless, yung mga nagpuntang leaders natin sa Hong Kong, ang dami pa rin nila naging pay-in. This August 2, nasa poster na po, nandun si classmate ng bayan, si Joseph. So if you have some prospects there, we are on track on our renovation sa Cebu. We are on track sa renovation natin dito sa kabila. And parami ng parami yung kumikita, parami nagkakaresulta. Sooner or later, normal na ang kumikita ng 1 milyon sa buwan dito sa atin. Good evening to each and every one of you. Happy assembly. God bless everyone. Thank you. Take a picture.